For this problem, meron tayong 500 mm diameter pipe. Yung diameter, convert na natin sa meter. So, meron tayong 0.5 meters. Yung depth of flow sa pipe natin ay 0.16 meters. Since the flow in this pipe is partially full, i-consider natin itong open channel. Another given sa problem is the slope of the channel, which is equal to 0.001. Since normal yung depth of flow, this slope is also equal to the slope of the energy grid line. Another given is the roughness coefficient, which is equal to 0.012. So, ang pinapahanap sa atin dito, sa problem na to, ay yung discharge. So, to solve for the discharge, we use the formula Q is equal to area times velocity, where velocity is equal to 1 over n r raised to 2/3 s raised to 1/2. So, yung r dito is the hydraulic radius, which is equal to area flow divided by wetted perimeter. So, meron tayong N, meron tayong S. Ang kailangan na lang natin ay yung area flow and the wetted perimeter para ma-solve yung ating Q. So, gamit yung figure natin, pwede natin mahanap yung area flow and the wetted perimeter. So, sa ating figure, ito yung ating area of flow. So, which is the area of a segment of a circle. To find the area of the segment of a circle, we use the formula area of sector minus area of the triangle. So, based sa figure natin, nasaan ba yung ating sector? So, ito yung ating sector. Ito naman yung ating triangle. Yan. So, ano ba yung formula ng ating sector? So, 1/2 r squared theta. So, yung theta is the central angle of the sector, which is dapat naka-radian. So, yung area naman ng triangle natin, yung formula is 1/2 r squared sine theta, where r is the length of the side of the triangle and theta is the included angle. So, nasaan yung r natin? Ito yung radius ng ating circle. Yung theta natin ay ito. So, based sa formula natin, ang kailangan natin ay yung radius at yung theta. Since 0.5 meter ang diameter ng ating pipe, so yung radius natin ay 0.25 meters. So, to find the theta, kailangan natin hatiin yung ating triangle. So, yung angle dito ay theta over 2. Angle dito ay theta over 2. So, since meron naman tayong given na radius which is 0.25, which is the hypotenuse of the triangle natin. So, para mahanap yung theta, ang kailangan na lang natin ay itong side na to. So, paano natin mahanap yung adjacent side ng ating triangle? So, ang gagawin lang natin, radius minus 0.16 meter. So, ilan to? Meron tayong 0.09 meter. To solve for theta, gagamitin natin tong triangle na to. So, sa triangle na yon, ito yung ating adjacent side. Ito naman yung ating
hypotenuse. So to find the angle, we use the formula cosine theta over 2 equals 0.09 divided by 0.25 meters. So solving the equations, theta is equal to 137.8 degrees. So yung nakuha natin sagot sa ating calcu, kailangan natin i-store sa ating calculator. Since meron na tayong theta, alam natin yung radius ng ating circle, makakuha na tayo ng ating area of flow, which is equal to 1/2 0.25 squared. Yung theta natin ay 137.8 degrees. So take note, ito ay dapat naka-radian. So kailangan natin i-convert tong degrees na to sa radian. So kailangan times natin to ng pi over 180 degrees. So minus 1/2 0.25 squared sine 137.8 degrees. Solve na natin. So makakakuha tayo ng area na equals sa 0.05417 square meter. So, yung nakuha natin sa calcu, kailangan natin store sa calcu natin. Para yun yung gagamitin natin dun sa ating formula. So, nakuha na natin yung area of flow. Ang problema na lang natin ay yung wetted perimeter. So, kung ito yung ating area of flow, nasan ba yung ating wetted perimeter? So, based sa figure natin, yung ating wetted perimeter ay ito. So, yan ay length of the arc ng ating sector. So, to find the arc length, we use the formula R theta, where theta is in radian. So, ano ba yung radius natin? 0.25 meter. So, ano yung ating theta? 137.8 degrees. So, kailangan i-convert to sa radian. So, ita-times natin to ng pi over 180 degrees. So, makakuha na tayo ng ating perimeter. So, meron tayong 0.6013 meter. So, yung nakuha nyo sa calcu nyo, kailangan nyong i-store sa inyong calcu. Since meron na tayong area, meron na tayong perimeter, pwede na natin ma-solve yung ating discharge. So, ilagay lang natin yung mga values. So, meron na tayong 0.05417 times 1 over 0.012. Ilagay na natin yung value ng area natin over yung ating perimeter is to 2/3. Ano yung S natin? 0.001 is to 1/2. So, solve. Ang makukuha natin discharge is 0.0287 cubic meter per second. So, ito na yung ating discharge. Ito na yung sagot sa problem na to.